Hello? Sino to? Sino ba dyan ang anak mo? Yung nasa swing? O yung nasa padulasan? Charlie! Charlie! Bakit? Sigurado akong si Jonathan Quirino yung tumawag sa akin. Pero ang sabi niyo, nagtatanong lang siya kung sino sa mga bata naglalaro ang anak ninyo. Mahirap mag-akusa agad. Pero sinusundan-sundan po niya ang anak ko. Hindi pa ba sapat yun? Ganito na lang. Sa susunod na tumawag si Jonathan Quirino, kapag mas malala ang sinabi niya, doon natin siya pablasan. Paano kung hindi na tumawag? At tuloy na lang kidnapin itong apo ko. Pinakamabuting gawin po natin dyan. Kausapin po ng harapan si Jonathan Quirino. Amanda, tawagan mo si Vice Governor Quirino. At dagdagan mo ang security itong apo ko. Bakit pa napakaraming tao nagkaka-interest dito? Teka. Agent Chavez, wala pa kayong lead kung sino nagdala nito sa bahay ni Carlito Valiente ngayon? Hindi kaya si Jonathan Quirino rin yun? Pero Dad, yun na nga eh. Wala tayong lead. Wala tayong suspect. Wala tayong motibo. Wala tayong witness. Pero syempre mag-iibang flavor niya kung talaga si Jonathan Quirino ang may gawa niyan. Kasi may motive siya. Pero ang tanong ko, bakit hindi na lang niya tuloy ang kinidnap yung bata? Ba't kailangan pa niya dalhin sa bahay ni Carlito? Madam, hold your line, please. Senator, the President on the line. Baby, come here. Ay, Emil. Hello, Pwede ba Madam tayo President. mag-usap sandali? Yes, ma'am. Sabi ng informer ko doon sa bahay, may bagong problema si Rosa Camila. Tinitreaten daw ni Jonathan Quirino. Aba, edi mabuti yun para hindi tayo lagi na pagbibintangan. Marami naman talaga kaaway ang pamilya niyan, di ba? Ay, naku, hindi pa rin naman umuwi si Paloma eh. Nagpa-search na nga ako. O, kailan ba ang umili Dindo? Bukas. Sabi ko, nandun si Paloma sa bahay ni Daddy. Paano pag uwi noon bukas at pumunta doon, tapos wala si Paloma? O, di siya ang paghanapin mo. Matanda na ang anak mo, Ayestina. May asawa na. Kaya paakuin mo na sila ng sariling buhay nila. Ang pagtuunan mo ng pansin na yun ay kung paano tayo gaganti. It's official. Dalawa lang ang choices ni Madam President. Ako at si Tomas Locsin. Senator, Yes. Senator, excuse me lang po sandali. Ano yung Emil? Senator, kinubisip po po yung Agent Yabes. Tungkol saan? Tungkol saan nga? I know you. Hindi ba ikaw yung pinsan ni Alicia? Dad, halika. Ikaw yung... recall. Yung nagmamanayo sa akin. Diba? Dad, halika po ka muna. Kaharating natin sa opisina kanina. Ano naman to? Dadalhin mo ang anak natin sa States? Di ba pinag-usapan na natin to? Nasa best school in the States. Pagkatuloy na 5 taon, doon siya mag-aaral. Akala ko ba okay ka na dun sa idea na dito na lang mag-aaral si Lester? Phoebe, alam mo ba kung gaano kahirap makakuha ng application form dyan sa school na yan? Isa pa, para ma-consider for enrollment. This will be good for your son. At isa pa, malay mo ha, in 2 years' time, maging okay na ang business dito ni Carlito. Pwede na kayong doon tumirang pamilya. I don't know. Phoebe, it's decided. Lester will study in the best school in the States. Go kiss your dad! How's work? Napag-isip-isip mo na ba yung tungkol dun sa restaurant natin na pinasara ni Carlito?
Oo, ayoko na talagang habulin. May bago naman tayong branch, di ba? Hanggang kailan ka tatakbo? Marami pa akong problema, Rafael. O sige, ganito na lang. Sabihin mo na lang sa akin kung ano yung desisyon mo. Ako na lang makipag-usap kay Carlito. Diborsyado si Tomas Locsin at hindi siya magugustuhan ng taong bayan. Tatlo ang pamilya ni Leandro. You think they would prefer that? Mami, pag nagsimula ang eleksyon, si Tita Iluminada ang ihaharap ni Daddy. At saka walang political roots si Tomas Locsin. Hindi pa ata nangyayari yon, Mami. Hindi ko iiwanan si Daddy. At sabi ni Lucinda, hindi siya kakampi sa taong nang bubugbog. Nang bubugbog? What do you mean? Nang bubugbog? Hi. Hi. Rafael Palma, right? You still remember me? I mean, it's been years. Yes, Miss Valiente. Hey. Hi, Mrs. Valiente. Enjoying your food? Yeah, I am. Guada, siya ang boyfriend ni Rosa Camila Montemayor. Hindi pa, Mrs. Valiente. Excuse me. Hindi ba? So, ibig sabihin, pag-asa pa. Kung mawawala ka, di na It's Milk. Asan si Daddy? Daddy Leandro, he's in the office, he's working. Asan si Daddy ko? Oh. He's in the office then, working. Asan si Lester? May pupunta nga mamaya alas 12 sa dating lugar. Pero ibang tao ito. Ang password mo dito ay mainit ngayon. Sasagot naman ang contact mo na lalamig din yun. Opo, Senator. Senator, yun pong gusto ko pong sabihin sa inyo kahapon. Kinausap po ako ni Nayabes eh. Meron daw pong nagmamanman sa aking NBI. Meron pong nag-tip sa kanila tungkol sa akin. Bakit ngayon mo na sinabi sa akin ito? Senator po kasi... Hindi bale, huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Amanda na pagsabihan si Yabes na personal business ko ito. Hawak natin mga yon. Mamaya, Emil, pagpunta mo roon at may naramdaman ka hindi maganda, tawagan mo agad ako. Opo, Senator. Tuloy na po ako. Laka na. Salamat po. Nasaan si Paloma? Ano ka ba? Kararating mo lang mainit na kagad ang ulo mo? Wala dito si Paloma. Ang tatanda na namin hanggang ngayon ba naman itatago niyo pa rin siya sa akin? Ama, teka lang. Kung gusto namin itago si Paloma, may karapatan kami dahil may iba ka ng asawa sa States! Alam niya na kaya kami nag-iwalay doon dahil lang sa green card kaya ako nag-asawa doon! Ha? At iba ang dahilan kaya sa bumalik dito! Pwes, 2 linggo nang nawawala si Paloma. May problema na naman ba? Mas kilala mo ang asawa mo kaysa sa amin. Para siyang pulang pasulpot-sulpot. Bakit hindi mo siya hanapin? Bumalik kay Leandro at doon ka kumuha ng lead. Pwede ba? Pag nakita mo si Paloma, pwede dito na lang kayo tumira. Nakita ko si Paloma. Hiwalay na kami sa inyong lahat. This past week, napapansin ko na si Tomas Locsin and Senator Montemayor are competing at nagpaparamihan yata sila ng mga social and civic projects. And nasa periodiko pa. With all due respect, Madam President, my dad has served as mayor, governor, and now senator. Matagal na po niya ito ginagawa. Well, as si Mr. Locsin ngayon lang. Well, nakatanggap ako ng sulat mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry
endorsing the candidacy of Tomas Locsin. And as a matter of fact, they are going to come out with an advertisement supporting him. Oh, really? But, Madam President, what about the endorsement of the Philippine Mayor's League to Senator Montemayor's bid? Well, I have to pick one. Just one. And I'm quite certain that you will pick the right one kung sino ang mas makakatulong sa sambayanan. Sino nga ba? Well, You must not discount the fact that there are third and fourth choices. but Madam President, I thought that the names are shortlisted already. Well, into 3 and 4. The trouble, Amanda, is you're so concentrated with the 2 candidates that you forget that there's a third and fourth choice. Okay. Official endorsement ng San Dionisio para sa kandidatura ko. What an irony, Mr. Locsin. Ang home province ng San Dionisio, na balwate ng mga Montemayor, ini-endorso ang kalaban. Vice naman, baka kung nakakalimutan nyo na ang San Dionisio ay nagsimula din doon sa mga Valiente at sa mga Salgado. At libas na rin ang mga panahon ng mga Montemayor dahil kami na may hawak na San Dionisio. I wonder what Leandro Montemayor has to say about this. Rudy, kunan mo kami, ha? Ilagay mo sa diaryo nyo. Front page. Sige, ikaw nang bahala sa akin. Kalokohan. Di ko nga alam na pati pala yung Carlito na yan nakikisama na dyan sa Tomas Locsin na yan. Sa akin nakapirma ang mga mayor ng San Dionisio. Paano nila makukuha ang official endorsement ng probinsya, Wer? Leandro, political tactics lang yan. Bakit ba naiinis ka? Alicia, pero wag ang San Dionisio. Akin ang San Dionisio. Tatayo, babagsak at babangon akong muling akin ang San Dionisio. Dad, gusto ka namin tulungan ni Mami, pero Rosa Camila, sinong inaalala mo? Pamilya ni Luminada? Magsama-sama sila sa impyerno. Masyado nila akong tinatapakan. Nagkakampi-kampihan sila. Ang tingin nila sa akin, bagsak yan. Yan sila nagkamali. Yan ang bentahe ko. Huwag na huwag silang lilihan. At ako ang hahaltak sa kanila pababa. Wala kang may naghahanap sa'yo sa labas. Asawa mo daw. May asawa ka? Pwede niyo bang sabihing walang Paloma nakatira dito? Hindi pa ako handang umarap sa kahit kanino. Sabihin mo, walang Paloma dito. Si Dindo. Pinabalikan ako ni Dindo. May nakarating sa aking balita na hinihikayat ka daw ni Lucinda. Baka naman dahil hindi kanya mahatak dito, bukas makalawa, nakita na lang kita, nakasama mo na sila. Hindi mangyayari yan. Nagtatanong lang. Si Mami nga pala papunta kay na Daddy. Humingi si Daddy ng meeting eh. At palagay ko, babalik na kami doon at palalayasin na si Alicia at si Rosa Camila. Gusto ko alamin mo lahat ng detalye. Pilitin ko. Huwag mong pilitin. Gawin mo. Sige. Good. Matutuwa si Lisandro niyan. Huwag mo nang hatakin si Lucinda papunta rito. Iwan mo na siya doon at gawin mo siyang espiya dyan. Eh, bakit nandito ang binabahay mong kapit? Akala ko ba tayo lang mag-uusap? Hindi magsasalita si Alicia. Hindi rin makikialam. Kailangan lang niyang marinig ang pag-uusapan natin. Martir ka pa rin hanggang ngayon, Alicia. Baka hindi mo magustuhan ang pag-uusapan natin. Matagal na akong handa sa anumang bagay, Iluminada.
Pinarating sa akin, Elaine, ang mga rikotitos mo para manahimik ang pamilya mo sa panggugulo sa akin. Hindi rekutitos yon, Leandro. Pag-uutos. At ang pamilya natin, ang ginugulo ng pamilya ni Alicia. Lumalala na talaga ang sakit mo, ah. Tama ka. Nagiging makakalimutin na nga ako. Ano nga ba itong mga pinag-uutos mo? Well, sa amin ka na ulit uuwi. Iiwan mo ng pamilya ni Alicia. Sa ganon, kami ng unang pamilya ang iakit mo sa Malacanang. At kung hindi? Sige, bukas makalawa, burado ng pangalan mo sa listahan ng mga pwedeng maging presidente. Maliwanag ba yun? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ay, Luminada. Napapagod na yata ako. Ikaw ang malaking problema ko, Iluminada. You are a pain in the ass. Ikaw at ang mga anak mo. Total, ayaw mo rin lamang na matupad ang pangarap kong makatungtong sa Malacanang. Ito naman ang mga gagawin ko. Una, makinig ka. Una, hindi ko na ipagpapatuloy ang pangarap kong maging presidente. Magre-resign na ako sa Senado. At lilipad kami ni Alicia, ni Rosa Camila at ng apo namin papuntang Amerika. Kukuha ko ng divorce doon at pakakasalan ko si Alicia. Pangalawa, total, nandun ako sa malayong lugar at hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo. Ilalabas ko na si Alberto sa publiko. Kung kailangan ko ubusin ang lahat ng salapi ko para mabalik siya sa kulungan, gagawin ko. Pangatlo, ipahuli kita. You're harboring a criminal. Harboring a criminal is a very serious offense. At panghuli, dedemanda ko sa Justina for kidnapping Rosa Camila. Sama-sama kayong mag-ina sa kulungan. Habang kami naman ay nasa malayong lugar at namumuhay ng tahimik bilang mag-asawa. Anong malay natin? Baka magkaroon pa ng kapatid si Rosa Camila. Total, hindi pa menopause si Alicia. Gagawa ito sa akin! Kung mawawala